Ayan. Medyo mas tumatamis na siya sa panlasa ko. So, feeling ko kung ganito yung inumin nyo, talaga mapaparami kayo. Feeling ko kayang ubusin ng isang tao to kasi nga, parang juice lang talaga siya. Okay, episode 13 na tayo ng paborito nating segment na tikman natin yan, gang tamaan. Pero bago natin umpisa ng episode natin na to, suot nga pala natin itong alak pa shirt natin. Wow. Isang swerteng subscriber natin ang makakakuha nito at baka ikaw na yun. Gagawin mo lang, mag-iiwan ka lang ng magandang comment dito sa bago nating video na to. And then mamimili ako ng isang swerteng subscriber natin na mananalo ng ganitong shirt. Ito yung alak pa shirt natin. Angat, di ba? Yung pinakamagustuhan ko na comment, siguro yun yung pipiliin ko, then i-announce ko na lang doon sa Facebook page natin. Kaya dapat naka-follow din ngayon doon sa Facebook page natin, yung Supremo Arps doon. Doon natin i-announce kung sino yung mananalo nito alak pa shirt natin. Sa episode na to, wine naman ang titikman natin. Wow. Kung nung nakaraang episode, beer yung tinikman natin, di ba? This time, local wine naman na gawa mismo dito sa lugar natin at titikman natin. Pero bago pa man napasarap ang kwentuhan at mapainom, paalala muna para sa mga batang nakakanood sa atin. Pag bawal, bawal muna. Makinig muna kayo sa mga thunders. Mahanap muna kayo ng ibang pagkakalibangan yung inom sa kanayan. Mag-aaral muna kayo mabuti. Nakakaya naman pag naging lasing ko kayo tapos bibigiri kayo ng panginom sa magulang. Grabe ganun. Manufactured locally itong si E2D2 fruit wine na nabili ko pa walang iba kundi sa City of Pine sa Baguio City. Nakuha nating flavor is itong bugnay. Ano nga ba ang bugnay? Isa itong local wild berries na commonly found around sa bansa natin. Similarities ito sa cranberries or yung duhat. And then, once na mag-harvest sila nito, the berries are then fermented, aged, and bottled. 750 ml itong nakuha natin sa halagang 100 ba or 120 pesos. Basta gano'n, nakalimutan ko yung exact price. And then, 8% lang daw yung alcohol nito. So, hindi pala tayo tatamaan dito. Ito siya. Ito yung nakalagay na address kung saan siya ginawa. MD 111 Longlong Hugis La Trinidad, Benguet. So, talagang dun siya gawa ng sa Benguet. Then, ito yung mga ingredients na nakalagay sa kanya. Meron ng bugnay, which yung diniscuss ko na prutas. And then, sugar, yeast, and water. And then, ito siya. Diba? Wow. Nakaka-excite din, diba? Okay, game. Bote review na tayo. Wala akong masasabi dito sa bote nito kasi ito yung pinaka-common na bote dito sa bansa natin. Ito yung nilalagay ng mga mantika at suka. Wala talaga tayong nasabing kakaiba sa kanya. Kasi talagang nagkaalat naman yun sa palipaligid lang natin. Ito nga yung binibenta natin sa mga magpuputi, di ba? Ito yung nilalagyan ng mantika, suka, patis. So wala talaga tayong madidiscuss sa bote niya. Talagang simpleng-simple lang siya, di ba? Then, Tansan review. Plastic yung nakalagay. Pero kitang-kita mo naman na silyadong-silyado siya. Plastic yung kasi plastic naman talaga yung partner nitong bote na to, di ba? So, ano pang hinihintay natin? Siyempre, tikman na natin si Bugnay Sweet Wine na gawa ng E2 and D2. Sa ano pa? Open natin. Okay. Umuwi muna natin. Parang maasim yung amoy niya. Parang siyang suwang matabang, ganun yung amoy ko. Yun, nakaka-excite din, no? Para maiba naman. So, check na natin kung ano lasa nitong si Bugnay. Kulay violet pala siya. Okay, unang cheers natin para sa episode natin ng Bugnay Fruit Wine na gawa ng E2 and D2. Matabang siya na may konting tamis. Wala akong malasahan na wine. Actually. Isa pa. Ano natin yun? Tabang talaga siya. Matabang siya na may konting tamis. Lasang juice. Lasa siyang juice.
And then may konting floral na malalasahan ka. Kasi prutas nga siya, di ba? Hindi siya kagaya ng expected natin na mga imported wine na babaw yung asim, di ba? Kasi pagdating sa wine, ang tumatatak sa akin talaga is maasim. Yun yung tumatak din kasi sa akin na kapag wine yung iniinom ko is may asim. Ito naman is matabang, wala siyang masyadong asim, may konting tamis, and then medyo floral na. Siguro yun yung lasa talaga ng fruit na buglay. Kasi hindi pa naman din talaga ako nakakatikim ng buglay eh. So, ito siguro yung lasa niya na doon bumubuha talaga ng flavor itong wine na to. Okay, isa pa. Ayan. Medyo mas tumatamis na siya sa panlasa ko. So, feeling ko kung ganito yung inumin nyo, talaga mapaparami kayo. Feeling ko kayang buksin ng isang tao to kasi nga, parang juice lang talaga siya eh. So, marami ka talaga maiinom sa ganito, lalo na yung mga tao mahilig sa ganitong style na mga inumin. Feeling ko, parang kadalasan yata na may trip ng mga ganitong inumin is mga babae. So, ang pinakamasasabi ko lang dito kay Buglay, parang juice siya. Yun lang talaga, parang juice. Hindi lang ito na siguro yung pinaka-maising review na magagawa natin. Kasi wala rin talaga akong ibang malasahan sa kanya. Hindi nga siya totally parang lasang wine sa akin. Kasi parang juice talaga yung lasa ko sa kanya. Masarap naman yung lasa niya. Again, sabi ko nga, matamis siya. And then may konting floral. Masarap siya. Talagang magugustuhan din siguro talaga ng iba to. Lalo na yung mga hindi naman mahilig maglasing. Yung uminom ng mga matatapang na drinks, di ba? So, swak to sa kanila. Mapaparami rin talaga sila ng inom yan. Maaba-abang kwentuhan. Okay, so ano pang hinihintay natin? Dire-diretso na natin to. This time, wine naman. Thank you. Talagang nag-gigit lang ako sa hindi talaga tayo tatamaan. Hindi ko parang kahit ubusin natin. Sabagay sinabi naman nila na 8% lang alcohol. Bubusog ako. Cute. Okay, talagang nagtira ako ng konti. Hindi ko na siguro siya uubusin. Parang napupud yung tiyan ko, napupusog ako eh. Sabi ko nga sa inyo, di ba parang nga aking iniinom ko, then wala siyang tama, wala siyang effect. Siguro sa iba meron, depende rin kasi, di ba, minsan malakas ka, minsan hindi. So, depende rin siguro talaga sa inyo. So, yun nga, siguro last chat na muna natin to kasi talaga napupul yung chat ko. Siyempre, bago matapos to, dun muna tayo sa pamatay natin yung paalala. Kada tatapusin natin yung episode natin ng TikTok. So, yun nga, laging tatandaan, ang inuman, paalala, oras to ng banding, pag-relax, tamang kwentuhan, alak, nilalagay sa mga bibigyan, panggawa ng mga o puro alak, kung sa ating huling cheers natin para sa episode natin na Book Night Fruit Wine from Ipu and Ipu. Nakakabustong. So yun na guys, again, mag-respond sa ating man. Then mag-give lang kayo ng comment dito para may chance kayong manalo ng alak pa-shirt natin. Abang-abang lang ngayon ng mga bago nating episode na i-upload dito sa YouTube natin. Ganun na rin sa Facebook natin. So yun lang, mag-respond sa ating man.